Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Maligaya, maligaya, maligayang bati. Happy birthday, Tita Charito. Charito Lacson. Isang mapagpalang umaga po sa tanghali pong ito. Papuri po sa Ama, itinataas natin lahat. Salamat po sa kadakilaan niya. Muli na naman po tayo nagkatipon-tipon. Ang maisishare ko lang po, ang ating tema ay katatagan. Paano po ba tayo nagiging matatag sa Panginoon? Hindi po ba sa bawat araw natin pagpunta dito, nakilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ang taong kinalugdan niya, ang ating mahal na po kunching. Amen po ba? Palakpan po natin ang Panginoon. Kaya po tayong lahat may karapatan at binibigyan ng Panginoon upang tayo maging matatag. Subalit, siya po ang magdadatal sa atin kung paano po ba tayo makibaka at makilaban sa lahat ng pagdadalisay. Ang Panginoon ang maghari sa atin upang maging matatag po tayo sa bawat araw. Sa pagpunta po natin ito, ang ating pong laging sinasambit, lagi tayong patnubayan ng Ama upang po tayo sa bawat araw ay lalo pa niyang patatagin. Amen po ba? Bago po ako tumawag ng ating magbabahagi, mag-aalay ng awitin, palakpan po natin muli ang Panginoon. Ito pong mag-aalay ng ating awitin. Siya po ay naging matatag, pinatatag ng Panginoon, binigyan siya ng katatagan sa kanyang magulang, mga alaga. Kung wala po sa kanyang kalooban ng Panginoon, paglilingkod niya, patuloy po siyang, hindi po niya alam kung paano po ba makibaka sa katatagan sa ating Panginoon, paano po siya lumaban sa lahat ng pagdadalisay. Kaya po, pinapupurihan po niya ang Panginoon sa bawat araw ng kanyang paglilingkod. Aalayan po niya tayo ng awitin. Tinatawagan ko po ang kapatid natin na alagad, si Tita Mirna po. Salamat po, Ama. Purihin at dakilain ka. Walang hanggan ang iyong kabutihan. Salamat pong muli sa kaloob mong ito na ako'y makatindig sa harapan. Nawa po, Ama, pangunahan at pagharian mo po ako. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po? Salamat po sa Panginoon. Ako po yata yung hindi mabuti Subalit, ang Diyos ay mabuti. Sapagkat, kung mayroon ka mang dinadala sa iyong dibdib, sa kanyang kabutihan hindi pananahanin ng Diyos. Amen po ba? At maraming salamat pong muli sa kaloob niyang ito, na pagpapadama niya sa ating kapatid na facilitator na ako'y muling mabigyan ng daan ng Panginoon. Hindi na po ako magbabahagi ng pagkahaba-haba sapagkat may udyok po sa puso ko na umawit at hindi ko na po hihintaying magmore, kundi damdamin ko pong mag-alay ng kung kalooban ng Ama, makaawit ako ng 2 awitin. At kung ano po yung laman ng puso ko, batid po ng Ama na ipinaninigluhod ko sa Kanya na nakakahiya po sa Panginoon kung paano inumpisa ng ating mahal na kapatid na facilitator ang kanyang katatagan. Sabi niya, tinura niya ang kanyang katatagan. Subalit sa katatagan na yun, Ama, naroon ang kahinaan. Subalit, tunay kang buhay sapagkat
patuloy mong niloloob na kami ay maakay sa dakong ito kung saan ang tipanang sa amin ay hinandog mo. Salamat po, Ama, na sa kabila ng pilit kaming pinahihina ng kalaban, pilit kaming inilulugmok, subalit nandyan ka at pilit mo kaming itinitindig, ginagawang matatag, itinataas ang aming katauhan, ang aming pangalan, ang aming mga damdamin, pilit mo kaming itinitindig sa aming pagkakasubasob. Salamat po, Ama, at muli ang awiting ito, alay ko sa iyo, Panginoon, at sa ating lahat, mga kapatid. Nais ko pong awitin ng You Raise Me Up bilang pasasalamat sa iyo, Ama. Salamat sa pagtataas mo po sa aming lahat. Kapag kami nalulugmok, nandyan ka upang kami ay patatagin. Salamat po, Panginoon. And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and waiting in the silence. Thank you, Anna. Until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be.
Thank you, Lord. Maraming salamat po. At muli ay nais kitang pasalamatan, Ama. Salamat po sa iyo sa patuloy na pagtitindig mo sa aming lahat ng mga anak mo. Patuloy mo kaming patatagin. Patuloy mo kaming hawakan. Patuloy kang manguna sa aming buhay. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay kailangan mo. Bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa lakas mong pahiram sa'kin. Bagamat kung minsa'y nanghihina man din, may lakas pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang tatak kung may tukso. Ang buhay ko ay kailangan mo. Bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso.
Salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan po siya ng magandang tinig. Bawat isa po sa atin nakikita ng Panginoon kung gaano po ba tayo nagiging matatag. Sa bawat aral na ipinadadatal niya sa taong kinalugdan niya, ang ating mahal na Apo Kunching, doon unti-unting na nadadama natin kung gaano po ba tayo kamahal ng Diyos. Amen po ba? Kaya purihin po natin ang Diyos sapagkat sa tuwina ay nakakasama po natin siya at nararamdaman ang kanyang kahiwagaan. Kung wala pong Apo Kunching, wala po tayo dito. Amen po ba? Kaya purihin po natin sa bawat araw ang Diyos na dakila. Salamat po sa inyo sa maganda yung Tita Mirna na inawit. Talaga naman pong ninamnam po natin ang kanyang awitin. Palakpan po na muna natin ang Panginoon bago po. Ito po kahapon pa po siya mag-aalay po sana ng awitin kay Mama Mary po. Subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon. Kaya po, ang sabi ko po sa kanya, ako yung pasi. Kaya ngayon po, pinahintilutan po ng Panginoon na siya po ay maghandog ng awitin. Kaya po, tinatawagan ko po ang kapatid natin ang kapatid po ng mahal na Apo Kunching, na si Bunso po. Nandyan na po ba ang ating kapatid? Wala pa po. Ngayon po, tatawag muna po muli ako. Kung paano po ba siya pinatatag ng Diyos? Mula po siya napunta sa dako pong ito. Sinikap po niya sa kanyang sarili, sa bawat pagdadalisay po. Ang katuwang niya palagi, ang bawat mensahe ng Panginoon na pinapadatal po niya sa ating mahal na Apo Kunching. Nakita ko po sa kanya ang kanyang katatagan, sa kanyang pamilya at sa mga taong mga nakapaligid po na hindi po tayo minsan maunawaan, subalit ang Panginoon ang patuloy na tumutulong at nagmamahal, nagpapaalala sa atin kung paano po ba tayo maging matatag. Amen po ba? Kaya tinatawagan ko po kapatid kong si Berhel upang magbahagi po siya ng kanyang katatagan. Nandiyan na po ba ang aking si Berhel? Nandiyan na po pala. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan po ang ating dakilang Diyos Ama sa muli pong pagkakataon na sa akin po ipinagkaloob niya. Lagi na lang po, tuwing pong ang tita ko ang facilitator at ako po'y tatawagin, ako po'y nakapila sa CR. Subalit ang sabi nga po, tumutulman ang kaisipan mo bilang tao. Subalit ang Espiritu Santo'y malakas ang panawagan sa iyo, sapagkat sa oras na tinawagan ka sa harapan, panaligan mo't pagtiwalaan na hindi tao ang sa'yo nanawagan, kundi Diyos na buhay ang sa'yo nanawagan upang ipangalandakan mo ang kanyang kadakilaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katatagan. Napakabuti po ng ating Ama. Ang lahat po ng tao, kung bilang pagkatao po ay marupok at mahina. Ang lahat po ng tao ay walang laban at lahat po ay magugupo. Kaya lamang po nagiging matibay at nagkakaroon ng katatagan ang bawat katauhan nang dahil po sa kanyang tapat na panalangin at nang dahil din po sa kapangyarihan na sa kanya po ipapahiram ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sapagkat ang katatagan po, wala pong pagmumulan maliban po ang ating Panginoon. Ang katatagan po ay isasasabi ko po na isang regalo po na mula sa ating Ama. Katatagan kung papaano ka makilaban sa bawat araw, sa kabilaman po ng mga pinagdaraanan.
Katatagan na sa kabila ng pinagdaraanan ay patuloy kang lalaban. Katatagan na sa kabila ng pinagdaraanan ay patuloy kang aasa. At katatagan na sa kabila ng pinagdaraanan, patuloy kang mananampalataya sapagkat batid mo na sa pananampalataya mo at sa katatagan mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katatagan, ito lamang pong mga nagdaang araw, habang kami po ay nasa misyon po, papunta po sa dako ng Tondo, sa Tondo, Manila po. Dito ko po nakita na kapag pala matatag ang iyong pananalig at pananampalataya, ipapakita ng Diyos ang kanyang hiwaga at magagawa. Amen po ba? Bago po kami magtungo sa dako ng Tondo, kimpong nanay ay nagkaroon po ng karamdaman. Karamdaman po na nilagnat at sobra pong pag-ubo. Ngayon po, dahil po nakaabisa na o nakatalaga na po na magtungo sa Tondo, maaga po yung naging gawain. At nung nagdudumali na po ako na magbihis para po makaganap sa banal na gawain, bigla pong sinasal ng ubo ang aking nanay. Pagkatapos ko po siyang banyusan at paliguan, bigla pong nanikip ang kanyang dibdib. At nakita ko po ang pagkaputla ng kanyang labi. Doon po, dito ko po napagnilayan na sa kabila pala ng ganong pinagdaraanan mo, pag naging taranta ka at pag naging duwag ka, hindi mo malalaman kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa kabila man po ng ganong senaryo at kaganapan, pinilit ko pong maging matatag. Pinilit ko pong pagtibayin sa puso ko ang katatagan na alam ko po na hindi siya pababayaan ng Diyos. Eto na po, pagkatapos pong nanikip ang kanyang dibdib, binipi po siya, normal naman po. Ang pabatid po sa aking kaisipan ay nervyos lang po at takot. Dahil po, ang aking nanay po ay, pagbilang tao po ay malambing at mahina ang loob. Dahil po alam na kami aalis at gabi na uuwi, natatakot po siya na iwanan ko. Subalit, kailangan na sa oras po ng pagsunod sa atas ng Diyos ay maging matatag siya. At yun na nga po sa pagdudumali na makatungo sa dambana, iniwan ko po siya. Subalit patag na po yung pakiramdam, yung pong pag-ubo niya na walang puknat ang nagahari sa katawan. Hanggang nung nasa traffic na po kami ng NLEX, nakatanggap po ako ng isang tawag. At yung tawag po na ito, ang akin daw pong nanay ay sinasasal ng ubo, at para pong mayroong sumasakal sa kanya. Doon ko po pinagtibay na ang sabi ko po, kailangan kong maging matatag. Kung nandun ako at ayaw ng Diyos, wala din naman ako magagawa. Uunahin kong paglingkuran ng Diyos. Iniwan ko man ang magulang ko, matatag ang pag-asa ko na pag-uwi ko, pagagalingin ng Diyos na pinaglingkuran ko ang nanay na may karamdaman ko. Amen po ba? At yun nga po, gabi na po kami umuwi. At sa pag-uwi po namin, doon ko po nakita yung kalalagayan ng aking nanay. Bagamat hindi pa po natanggal ang kanyang karamdaman, yung kanyang karamdaman, subalit naibsa na po. At eto na po, nung araw po ng Sabado, kasama ko po ang mahal na Apo Conching, mayroon po kaming tinunguhan na konting nasalo-salo po. Doon po'y nakatanggap na naman po ako ng tawag na ang aking pong nanay ay may sumasakal po sa kanyang sikmura, may bumubukol, konektado po na nagpipigil po sa kanyang paghinga. Nataon po nakasama ko ang mahal na Apo Conching at doon po'y binigay ko ang cellphone at may tinuro pong gawin ang mahal na Apo Conching. Purihin at pasalamatan po ang Diyos na sa kabila man po ng ganong pinagdaanan ng aking nanay, nakita ko po kung papaano ang pagkilos ng Diyos. Nang ginawa po niya yung sinabi ng mahal na Apo Conching, natanggal po ang kanyang nararamdaman at nakamit po niya ang kanyang kagalingan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, kung minsan po sa mga kaganapan po sa ating mga buhay, kapag pilit po natin ginagawa yung mga sarili nating kaparaanan, hindi po natin makikita ang malayang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Sa mga ganun pong kaganapan, tumahimik ka lamang, manalangin ka ng may katapatan, kamtin mo ang katatagan, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos na buhay,
Pasisilay niya ang katotohanan na ang may katatagan ng pananalig at pagtitiwala, hindi niya pababayaan kailanpaman. Amen po ba? Kaya po sa inyo pong lahat na naririto, ang katatagan po ay isang biyaya at regalo na mula sa ating Panginoon, sa ating dakilang Diyos Ama. Kung bilang tao po, walang magkakamit ng katatagan. Subalit ang katatagan po ay naipagkakaloob ng Diyos ng libre, ng buong galak niyang ipinagkakaloob lamang po. Isuko po natin ang ating mga sarili, hilingin po natin ito ng may katapatan at atin pong makakamtan ito ng buong katotohanan. At sa dako pong ito, ang isang tunay na salamin ng katatagan, walang dilit iba kung ang hindi po ang ating minamahal na Apo Conching, na sa kabilaman po ng maraming hamon sa pinagdaraanan, sa kabila po ng maraming hamon sa paglilingkod sa buhay, nananatiling nakatindig, puspos ng katatagan, sapagkat sa kanyang katatagan, maraming nilalang ang umaasang lubusan. Kaya po sa ating lahat, panalangin po natin ang bawat isa, na naway pagkalooban po tayo ng katatagan, na sa kabila ng bawat hamon ng buhay, katatagay sa ating manahan, upang maipakita ng Diyos na buhay ang gagawin niya sa ating mga buhay. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po sa Panginoon sapagkat sa katatagan po na pinagkaloob sa Kanya, wala pong imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya kapatid, manatili sa iyo ang katatagan at patnubay ng Ama ay laging sumayo. Kaya salamat po sa Kanya pagbabahagi. Kaya ngayon po, palakpakan muna po natin ang Panginoon. Ngayon po, ito na po, tinatawagan po natin ang kapatid nating mahal na Apo Conching na mag-aalay po ng 2 awitin para po kay Mama Mary. Salamat, kapatid na bunso, si kapatid pong Annalie. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Paumanhin po at mahal na facilitator. Batid kung sinabi mo sa akin kahapon na unahin ako, kaya lang dala po ng tangyang Diyos na babatid. Ano po, kung ano ginampanan at medyo humihingal pa nga po. Subalit naririnig ko na po na ayun na nga nag-uumpisa na po ang ano, kaya nagmadali po ako. Katatagan po ba ang ating tema? Sa Diyos po talaga makakamtan o may hiling ang katatagan. Ngayong araw po na ito ay kaarawan po kasi ng anak kong maliit, yung bunso ko po, kaya medyo napagal po na marami po kasing pinuntahan. Bagamat wala po siyang handa, ang Tita Eda po niya ang salamat sa kanya at siya po ay binigyan naman po ng party ng Sunday. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya at syempre po sa ating Panginoon na yun po, binigyan niya ng kaparaanan, din niya ng daan na upang ang bata po ay mabigyan ng kasiyahan. At syempre, nasa ko pong pasalamatan ng Panginoon sapagkat nga po ngayon ay kaarawan niya. At kahapon naman po ay meron pong nakahandang awitin para kay Mama Mary, kaya lang po ay maagang lumuwal ang mahal na Apo Conching, kaya po hindi po ito na awit. At ngayon po ay ibibigay ko po ang marapat na papuring awit sa ating mahal na ina at syempre papupurihan ko rin po ang ating Panginoon. Para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon at sa ating mahal na ina. Sa lawak ng dagat na aking tinatahi, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasampi. Hanap-hanap ang pangako na iyong lambing,
Inaasam na tuwin ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong laki, lingap mo tiyakap. Salamat Maria sa iyong pagpisa, sa bawat hapis wala din tuwanapin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong laki, lingap mo tiyakap. Salamat Maria sa iyong magpisan, sa bawat hapis wala din tuwanapin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisa, sa bawat hapis wala din tuwanapin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Maraming salamat po, mahal na ina. Nung po kasing pinapractice namin itong awitin na ito, sabi ko, tama-tama ito sa kaarawan ng mahal na ina. Na-practice po kasi namin to Friday. So sabi ko, kakatayin ko po ako ito sa 8. Ito nga pong kahapon na nakaraan, suwalit nga po hindi po nagkaroon ng pagkakataon. Kaya pagpasensya po ninyo at hindi pagkasinong maayos po sapagkat bago-bago lamang po itong awit. At ngayon naman po ay syempre po ay sa ating Panginoon kung paano nga po ang katatagan ang patuloy niya ibinibigay sa atin. Sapagkat nga po, yun naman po ang pangako niya, amen po ba? Na ang sinumang sa kanya ay sa tuwin ay naghahanap, humihingi ng awat habag, ay tuwirang makakamtan niya kanyang paglingap. Amen po? At para po sa inyo. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prepared. In His glory, in His new life, we pretend. I know He lives as He has promised. For me He's risen, that from fear I may be free. Not even death can
can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prepared. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prepared. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His bended name one will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice in Christ our Savior all glory bring. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prepared. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His risen name will not adore on bended knee. So shall His reign, so shall His justice in Christ our Savior all glory bring. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prepared. In His glory, in His new life we partake. Maraming salamat po, Panginoon. At maraming salamat po sa inyo lahat. Papurit po, salamat po sa ating Diyos na buhay sa birthday po ng anak ko ngayon. At syempre po sa lahat ng mga biyaya at pagpapala at syempre sa katatagan na patuloy niyang ibinibigay anuman ang pinagdaraanan, patuloy na nakauusad at nakalalaban. Amen po. Kaya maraming salamat po at thank you Lord, nakaganap ulit. Tunay nga pong kay dakila ng Diyos sapagkat sa pinagkakaloob po ng Panginoon na maganda nilang tinig sa kanila po ni Tita Mirna, tunay nga pong sa awitin, doon nila pinadadama ang kanilang katatagan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon naman po, masasabi ko po talaga, sobrang katatagan po ang nasisilayan namin sa aming Mother of the House sapagkat sa bawat pagdadalisay po, sa kasama niya sa bahay, kung paano po ba siya pinagtitibay ng Diyos. Kung wala po ang Espiritu sa kanyang katauhan, siguro po bilang tao, hindi po niya makakaya ang lahat. Kaya po, pakinggan po natin ang kanyang ibabahagi upang mapalaliman po natin ang aking temang pagiging matatag. At tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Salamat po, Ama.
Muli sa araw na ito, pinahintulot mo na maghayag ng kabutihan, ng kagandahang loob, na sa bawat araw ay patuloy mong binibigay sa aming mga anak mo at sa pamamagitan ng mga aral, sa katauhan ng inyong kinalugdan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na aming tinatanggap, dulot ay katatagan upang patuloy kayong makalaban, sapagkat patid namin at nagtitiwala kaming lubos na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa dako mong banal. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan sa oras na ito ay ganap kang makilala, ganap kang matanggap, at tuwirang paglingkuran sa abot ng kanilang makakaya. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda naman ng tema, katatagan. Sabi ko nga po, Mami Beth, sabi ko kay Mami Beth kanina, hindi man lang ako napapayat nung aking mga pinagdaraan ng mga pagdalisay, na salamat sa Ama, sapagkat kapag siya ang kasama mo sa lahat ng tinatahak mo, hindi kanya pahihintulutan na malugmok. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Salamat po sa ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katawan nating Malapo Kunching, sa mga kapatid kong alagad, sa inyo pong mga tagasunod, sa mga kapatid kong Caps, sa mga kaibigan, sa lahat pong dumulog para kay kapatid na Pearl. Malaya na po kami. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, ang katatagan ay ibinibigay ng Diyos, isang regalo na mula sa Diyos. Subalit, ito ay may sangkap para makayanan mo. Kailangan puspos ka ng pag-ibig. Amen? Kailangan puspos ka ng pag-ibig at puspos ka ng Espiritu. Sapagkat, ang katatagan, hindi mo makukuha sa kapwa mo tao. Lalo na kapag may karamdaman. Lalo na yung parehong may karamdaman. Halimbawa po, may karamdaman siya, ako yung nag-aalaga. Paano ko siya mababahaginan ng katatagan kung ako mismo lugmok? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Upang patuloy makalaban ang may karamdaman, kailangan nyo nangangalaga matatag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganyan po yung nangyari sa amin, sa aming magkakapatid, si kapatid na Pearl, na sabi ko akong pinahintulot na mga laga at si kapatid na Marie po ang tumupad para naman po sa akin pong gampanin, kasama ang aking mga kapatid sa taas. Salamat po sa inyo na sabi ko, Ama, napakasimple lang pala. Kahit sagusagunsun, dapit-dapiton, kabilaan man, talikuran man, kapag kasama ka, madali lang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po nasambit? Sapagkat, siyempre po, tao lang, hindi nga kaya pag walang espiritu. At hindi rin kaya pag walang isang Apo Kunching na sa bawat araw ay nangangaral para panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Amen po ba yun? Kahapon po, nang ibinigay na po sa amin ng kalayaan, after ilang weeks, halos isang buwan, sabi ko sa Ama, damang-dama ko na po yun. Sapagkat, idinaan po niya ako sa isang panaginip. Nais ko lang po itong ibahagi sa inyo na sa isang lugar ay napakalalim yung karagatan na may tatawirin po bago po kami tumungo sa tinunguhan namin kahapon. So, linggo po ng madaling araw na naginip po ako na nakita ko po si Father Susie at sinabi po niya sa akin, kapatid, sasama ka ba sa isang ibayo? Andoon na, nauna na sila Apo at yung mga kasamahan mo at may tutunguhan tayo doon isang lugar na napakagandang lugar. Sabi po niya, sabi ko, Father, paano naman ako sasama? May oras yung bangka na sasakyan. At isa pa, nag-iisa lang akong babae, sasama ako sa inyo. Sabi ko po sa kanya. Sa panaginip ko po. Sabi niya, oo. Sabi niya, hanggang may nakita po ako isang babae na sabi po niya sa akin, sumama ka at sasamahan kita. So, dalawa kami. Kaya alam ko po na kalayaan ang ibibigay sa akin ng mahal na ina Dahil alam ko talaga na mula sa simula, hindi niya ako iniiwan. Buhay po ba ang Diyos? At kahapon, nanaginip po ako. Nang andun na po kami sa ibayo, sabi ko, may dala po akong bag. Ang dala ko pong bag ay pink. So, ang dala kong bag, syempre po, yung may wallet, andun yung mga cards, tapos yung dalawang cellphone ko po. Hindi ko pinanghinayangan yung cellphone kung yun ay mawawala dahil yung mga cellphone ko, mga panahon pa ni Mahuma yung mga cellphone ko. Pagdating po sa kalagitnaan, natatanaw na po namin yung lugar, sa panaginip ko po, sabi po ni Father, sabi niya, dyan tayo pupunta, napakaliwanag. Andun na kasi sila Apo, andun na yung mga kasama mo. So, pero dyan tayo pupunta, sabi niya, isipin niyo po sa isang iglap, lumubog po yung sinasakyan namin. So, lumubog po yung sinasakyan namin, nagkahiwalay kami.
Nung nagkakahiwa-hiwalay po kami, kumakampay po akong ganun, wala po talaga ako mapanghawakan. Kundi ang iniisip ko yung bag ko. Hindi ko pwede palutangan ang bag ko. Pag nalasidlan ng tubig, hindi ako makakalutang. So kinakampay ko po yung pa akong ganyan. At nang oras po na yon, tinitinan ko yung mga kasama ko, unti-unti na po silang lumulubog. Hindi ko na rin nakita si Father Susie. Alam niyo po ba? Hindi ko na malaya, nakauwi po ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At nang ako'y umuwi, sa panaginip ko talagang parang nakikita ko po, ito ngayon, ibalita ko po sa inyo. Nang ako'y nakauwi, ang hawak ko pa rin ay yung bag. Ang naalala kong bigla, nako, sabi ko patay. Yung mga ID ko, yung cellphone ko, wala na yung bag ko. Pero bakit may bit-bit akong bag? Sabi ko, nung binuksan ko po yung bag, so umalis ako, pink ang bag ko, dumating ako, ang bit-bit kong bag, kulay gray. Lumabas po ako, sabi ko, ano na kaya nangyari sa mga kasama ko? Bakit andito na ako sa bahay namin? Sabi ko. Tapos may bit-bit akong bag. Nung binuksan ko po yung bag, alam niyo po kung ano nakita ko? Napakarami pong laman ng alahas na ginto at perlas na nakabalot po sa isang damit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So sa madaling salita, doon po ako nagising. Sabi ko, ano yun? Yung panaginip ko, sabi ko, ang dami namang alahas nun. Galing pa ako sa dagat, tapos yun ay pinalit sa bag ko. Sabi ko, kapag ibinenta ko ito, mas marami pa ako mabibili. Sabi ko po, alam niyo po, purihin, dakilain ng ating Panginoon, doon pa lang, inangkin ko na ang kalayaan na ibibigay ng Diyos sa amin. Buhay pa ba ang Diyos? At nang kami naglalakbay na, humingi pa akong patnubay sa ating mahal na Apo Kunching, nag-text po ako kay kapatid na Marie, at alam ko dinudulog niyo po kami para po sa final na dapat naming harapin. Ano po? Purihin, dakilain ng Ama. Ang katatagan na ibinigay ng Diyos ay hindi kayang pantayan ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Simple lang po. Kapag pinahintulot ng Ama na magkaroon ka ng pagdalisay, karamdaman man o kung ano man, tanggapin mo ng buong tatag. Huwag mong urungan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pagdating po namin doon sa bahay, alas 3 po kami umalis. Dahil sabi nga nila, traffic, dumating po kami mga 4. So nabalayan nung pinuntahan namin, mga alas 5 na, dahil nakita kami sa CCTV na ando na. So unang sumalubong sa amin, yung napakalaking Mama Mary. Mama Mary ng Batangas po, Rosario po yun eh. Mas mataas pa sa akin. At unang nilapitan ni kapatid na Pearl, sabi niya, dumulog daw po siya, mahal na ina, kaarawan mo ngayon, nawa, bigyan mo ako ng regalo. Alam niyo po, hindi si Mama Mary ang humingi ng regalo, kami po yung humingi ng regalo kay Mama Mary. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. At nang tumungo na kami sa aming tinunguhan na lugar para malaman kung ano talaga yung nararamdaman, alam niyo po, parang kausap lang namin ang Diyos sa harap. Nakipagbiruan lang sa amin yung binigay na manggagamot na sa patnubay nating mahal na Apo Kunching. Mga kapatid, kayo may mga karamdaman. Kung nais niyo po mabigyan kayo ng manggagamot na mula sa Diyos, dumulog kayo sa ating Panginoon at kung ikaw ay maka-Diyos at daman ng Diyos, kung mahal mo siya, ang ibibigay niya sa'yo, kilala din siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung naging aral. Sa dami na test, walang lumabas na sakit, kundi kailangan lang happy living. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kaya pala hindi ako nag-worry, kaya pala hindi ako napapayat. Andun lang po pala yung katatagan na binigay ng Diyos. Kailangan mo lumaban, may pinadadama ang Diyos. Sa puso mo, damhin mo yun. Yung tatag na yun ay binibigay ng Diyos para manatili ka na payapa, walang inaalala, kundi sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At kapag pinauna na ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, panghawakan nyo na po yun. Kahit ano pa yung mga test na mararamdaman at makikita ninyo, panghawakan nyo yung naunang nag-test sa inyo, ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. At kapag pinanghawakan mo yun, syempre, ang dadatnan mo, gagamitin din ng Diyos. So kung paano nauna na na-detect ng ating Panginoon, ang ending pa rin yun. Yun pa rin yun. Dahil ang kaharap mo ay ginamit din ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang advice kay kapatid na Pearl ng doktor, teka, ganito lang Eka yan, sabi sa kanya, isipin mo na lang kaya Eka na tumama ka sa loto para ma-relax ka. Teka, sabi niya,
Hindi, kapag tumama ka sa loto at isipin mo, mag-aalala ka pa rin, ma-stress ka pa rin. Sabi sa kanya, ano po? Ay, ganito na lang. Isipin mo na lang kaya, Eka, na pag natulog ka, ialay mo na lang sa Diyos na bukas magigising ka pa. Bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, purihin, purihin. Yun po yung katatagan, mga kapatid. Sabi ko kay kapatid na Pearl, at least naipag-drive kita sa two-wheel drive. Ano yun? Yung wheelchair. Ginaganon ko po siya. With marching dance pa yun. Andun sa loob ng hospital. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, Ama, ano ang dais mo ipahiwatig? Yun lang pala ang ending nun. Bakit kailangan pa? Alam mo naman yung aming kalagayan. Alam mo, sagot sa akin? Simpleng-simple lang yung sagot sa akin anak. Kapag may nais kang matuklasan at nais mong tunguhang lugar, kailangan mo mamuhunan. Hindi ka makakatungo doon na maglalakad ka lang. Siyempre, kakain ka, mamamasahe ka. Ang simple lang, ano? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Hindi para magyabang. Yun po isang katatagan na binigay ng Diyos na lahat ng dinadala po natin, kamtin po natin na hindi tayo ang nagdadala. Amen po ba yun? Upang doon po, kaya nga sabi ko kay Mami Beth, hindi man lang ako napapayat nung pagdalisay na ginawa sa amin. Buhay po ba ang Diyos? Na sa bawat araw, andun po yung galak, may binauunawa ang ating Panginoon, at higit sa lahat, may pinatuklas po siya sa larangan ng panggagamot. Amen po ba yun? Kaya ito po ang iwanan ko po sa inyo. Upang ang nag-aalaga at may karamdaman ay maging matatag, kailangan may isang pag-ibig kayo sa Diyos. Amen? Isa pong sangkap yun para manatili po kayong matatag. Hindi ko po ito itinuturo para iaral sa inyo. Naranasan ko po kasi na hindi mo talaga mababanaaga na malugmok ka. Dahil ang pangungusap ng ating Panginoon ay walang patid. At dahil sa pag-ibig na nadarama mo, sa inaalagaan mo, at sa Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi mo siya kagagalitan, hindi mo siya pagsasawaan, kundi buong puso mo siyang ilalaga kung ano yung dapat mong gawin na kasama ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya walang stress. Amen po ba yun? Totoo po. Yun ang pinasilay po sa akin ng ating Panginoon. Anak, ang lugar na ito kailangan ay marami kang ganyan kapag tumungo ka, lalo na mga espesyalista. Subalit hindi niya pinatupad sa mga lingkod ng Diyos na walang mga hanap buhay na maging kawawa sa paningin ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kundi, pinatutunayan pa rin ng ating Panginoon na saan dako ka man tumungo, na siyang katatagan mo, napakasimple po niyang dalhin. Ano man ang dapat dalhin mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Tanggapin niyo lang po kung ano yung gusto ng Diyos. Huwag niyo yang kagalitan, huwag niyo yang iwanan, huwag niyo yung talikuran, huwag kayong mainis. Tanggapin niyo lang po ng buong puso. Alam niyo po, sabi ko nga, noong mga time na yon, talaga pong dinalas-dalas ako. Pinahintulutan ng Panginoon sapagkat siguro gusto niya makita sa akin sa ganung paraan, baka hindi pa siya kontento na sa ganitong kaparaanan na paglilingkod, gusto niya ako matest doon sa kasaganaan mo lang ba ako mamahalin dahil natutuwa ka. So pinahintulutan niya yun, sunod-sunod, kabilaan. Mga minamahal ko, una ang nanay ko, dinala sa ospital, na-dehydrate, nagsuka tayo po yun. Pangalawa, yung hipag ko, nagkaroon po siya ng telebisyon sa, malapit na po, syempre, suporta, kailangan ganito po. Sunod, kasalukuyan po si kapatid na Pearl, yung aking alaga, dumumi po siya ng dugo. Sa oras na yon, na samut-sari, lahat, kung wala ang Diyos, sabi ko nga, baka ang aking eye bag nasa pisngi na, at yung pisngi ko nasa baba na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat sa Ama, kung bibigyan mo ng positive, lahat na nagaganap sa'yo, wala kang masisilip na ikapag hinanakit mo. Amen? Kundi lahat ang iiwanan pa rin sa'yo'y aral. At doon sa mga test na yon, na pinahintulot ng Ama na maganap sa akin, bilang isang lingkod, sa totoo lang po hindi nga po idinatal sa akin ng Ama nang magtanong sa Kanya Parang andun po yung puso ko na parang masaya pa ako sa ginagawa ko. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko kay kapatid na Pearl. Sabi ni kapatid na Pearl kahapon, anyway, goodbye doctor. Sabi po niya, ganun ano po. Sabi niya, Ama, salamat sa'yo. Sabi niya, salamat sa'yo. Sabi niya, Mother, dali mo ako sa Santissima, tapos diretso tayo kay Apo
Pasalamat tayo sa Divine Mercy. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, sayang. Sabi ko, goodbye. Sabi ko doon sa ospital, ang sarap pa naman nung kinakainan namin doon. Boy, po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, simple lang. Wala ka bang pera? Wala ka ba kahit na ano? Kapag nilagak mo sa Diyos, bibigyan ka niya. Amen? Yung katatagan na ibibigay niya sa'yo, ay katatagan na hindi mo makukuha sa kapwa mo. Kundi, kung may ibibigay man siyang kapwa mo, bibigyan rin niya ng katatagan para hindi ka mawalay sa kanya. Nasabi ko nga, minsan binahagi ko, ang nangyari sa akin ng mga panahon na yan, yung kamay ko po ay nakakapit sa isang puno, sa isang sanga. Pilit na tinatanggal ng kalaban yung pagkakakapit ng kamay ko. Subalit ang ginagawa ng Diyos, siya naman yung sanga, pilit na nilalapit sa akin kaya hindi ako makawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung nangyari sa amin. Kaya salamat Ama, dakilain ka, purihin ka. Ang sarap mong kasama. Subalit may pahabol ako. Huwag mo nang uulitin yun ha. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, kayong lahat, ang katatagan ay magmumula sa ating Panginoon. At syempre po, kahit magmumula sa ating Panginoon, kung hindi natin tatanggapin, hindi rin natin mararamdaman na matatag tayo. At unang-una, syempre, ang ating mahal na Apo Kunching na ginagamit sa dahong ito, mga sangkap ng katatagan is ang mga aral ng ating Panginoon, ang pag-ibig niya at ang pangako niya. Yun lang po, panghawakan niyo po. Yung salitang mahal na mahal ko kayo, hindi ko kayo pababayaan, at hanapin niyo muna ang sa akin at ang lahat ibibigay ko sa inyo. Yung tatlo lang na yon, nakasipi sa puso ko, sa tuwing nararamdaman ko parang hindi pwede to. Sabi ko, hindi pwede. Nung nag-confess na kami ni kapatid na Pearl, alam mo, nung nakikita kita na parang nawawalan ka na ng oxygen, pinipilit ko yung sarili ko na huwag akong umiyak. Pero naiiyak ako, pero hindi ayaw bumagsak ng aking luha. Subalit pagtalikod ko, wala kang alam. Nagsabihan na kami, syempre, itinutulak ko siya sa wheelchair. Sa puso ko bilang tao, hindi ko ito expected sa kanya na itutulak ko siya sa wheelchair. Dahil nahirapang lumakad, nanginginig, ay ang laki-laki ni kapatid na Pearl. Salamat sa mga dasal po ninyo at yung katatagan na ibigay ng ating Panginoon na isinaayos po niya yung isip ko at yung puso ko. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, sadya po talagang isinaayos po niya upang sa gayon, manatili ang lakas, manatili ang pag-asa na may Diyos na buhay na sa dakong ito ay nakikipagtipan kanino man upang magdulot at magbigay ng katatagan sa lahat ng nilalang na sa Kanya ay tumatanggap ng lubusan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Napakinggan po ba natin lahat ang ibinahagi po ni Mother? Sa pagdadalisay po niyang pinagdaanan sa kanyang pamilya, sino po ang nagbigay ng katatagan sa kanya? Hindi po ba ang Panginoon? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sa tuwi na po, panatilihin po natin ang pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sa dakong ito ang sinusundan po natin na sa katawan po nating mahal na Apo Kunching, patuloy pong nakikilala natin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya patuloy po tayong magpuri sa Kanya. Kinaloob po ng ating Panginoon na wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching. Tawagin po ang kapatid natin sa lahat pong may karamdaman. Siya po ang ating inspirasyon. Ang sabi nga po ni Mami Beth, siya po yung talagang titingnan natin sa lahat po ng may karamdaman sa atin. Kaya po, tinatawagan ko po ang kapatid na Tita Isidora. Siya po talaga yung talagang nakikita nating matatag na may leukemia. Amen po ba? Palakpang po natin ang Panginoon. Salamat kapatid. Buhay ang Diyos. Parang gusto ko matumba. Ako pala yun. Happy birthday po, Mama Mary. Kahapon po. Bakit yung pinapaiyak ako? Matatag ako. Hindi ako iyak. Magang-maga nag-travel na kami.
ninyo ko. Ganun na lang po paghahangad ko na, makapagsimba. Kasi pistang pangili. Hindi ko po nagawa. Inuna ko po yung maaga-maaga na national kidney po kami. Kukunan ako ng 3 tube ng dugo at i-examinin yung molecular na bahagi. Kung gaano nakalala, kung gaano na-improve, kung ano yung kalagayan ko. So, nakaalis po kami ng NKI o National Kidney, alas 12 na. Ang clinic po ni Doktora hanggang 1:00. Subalit habang nagta-travel po kami, nagcha-chaplet ako, nagro-rosaryo, kinakausap ko si Mama Mary, ikaw na magbigay ng regalo sa akin. Kasi kailangan ko. Ngayon po, nung nasa St. Luke's na kami, dahil hindi ko naman nawawaan yung result na dala ko, sinabi ng doktora sa akin na, maganda result, sabi niya. Nakita ko lang po, bumaba yung platelet. Hindi ko po maintindihan, doktora, kung ano yung maganda. Kasi hindi naman ako doktor, hindi ako hematology para malaman ko yung ganda at pangit. Ang alam ko lang, yung hemoglobin, upulan dugo, putin dugo, at saka yung platelet. Kasi ang dugo po natin, hindi lang kulay pula. Marami po siyang kulay, para po siyang rainbow. Ngayon, ang sinabi ng doktor, ang ikinaganda nito, lumalaban ka. Talakpan natin ang buhay na Diyos. Kung sa ibang tao po nawala sa espiritu, ang leukemia po hindi kayang labanan. Cancer po sa dugo na pinapatay ka. Subalit, dahil sa pananalig ko nga, na sinasabi ni Apo na malalagpasan mo yan at patnubayan ka ng Ama, basbasan ng Ama yung kamay ng doktor na humahawak sa'yo, nananalig po ako na maliligtasan ko talaga. Kaya nga sabi ko, Doktora, nakangiti na po ako. Maganda po yung suot ko kasi alam ko po, tagumpay. Kulay blue po yung suot ko kahapon. At napagkamalang po akong government employees. Empleyado na gobyerno. Sabi ko kasi, kapag maganda ang pananaw ko, ang pakiramdam ko, maganda rin yung suot ko. Pero pag lugmok na lugmok po ako na nanghihina, pangit din yung suot ko. Para nakikisama. Kaya lang po, yung katatagan talaga, yung sinasabing katatagan, hindi po natin kaya yun pag walang Espiritu Santo. Baka gusto niyo palakpakan ng Espiritu Santo. Hanggat maaari po, wala naman kasi tayong nalalaman dun sa ginagawa ng mga laboratory, ginagawa ng doktor. Parang nagkukonklud na lang ako na may pag-asa pa ako mabuhay. Amen po ba yun? Inaayunan niyo ba mabubuhay pa ako? Ngayon po, dahil sa naliliyo ako, umakyat ako sa taas. Hindi ko akalain na pagkatapos umawit ni Kapatid Amir na aakyat din siya. Ako po'y nakapikit pero narinig ko po lahat ang boses nila, lalo si Mami Marisa na inspirasyon nila ako. Kasi po ang paglaban ko po, hindi po laban kamay sa kamay, ngipin sa ngipin, espiritu sa espiritu po. Nilalabanan ko po yung bad spirit na pumasok sa akin para patuloy ako mabuhay. Amen po ba? Kung hindi ko po lalabanan yun, baka lugmok na nga ako. Sisidurang bulok na ako ngayon. Ngayon po, nung umakyat si Kapatid Birna, habang nag-uusap po sila, nakikinig ako pero nakapikit kasi parang naliliyo po ako. Sasalinan po ako bukas eh. Narinig ko po sa kanya, sabi niya, na yung bigay ko raw na sutana ni Apo Konsing ay naaagnas na. Yung sequence po sa gilid, naaagnas na. Ibig sabihin nalalaglag na unti-unti. Pina-repair na yon sabi niya, pero gumanda ulit. Pangatlong repair, ayan na, naaagnas na naman ulit. Bumangon po ako. Kapatid, kung maaari, ibigay mo sa akin. Buong ipaparepair ko yung sequence po na nakadikit sa tagiliran upang mabuhay akong muli. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kasi po, sa paniniwala at
pananampalataya namin. Ano man ang inalay mo sa Panginoon, inalay ko po yung kay Apo alang-alang sa banal na Espiritong suma sa Kanya. Yung pong may pusong dilaw sa dibdib, at marami namang sutana si Apo Konsing. Subalit yung pong sutana na yon, pinagnilayan daw ni kapatid na Mirna, na habang pinaplansa niya, ingat na ingat siya, bakit naaagnas pa rin siya rin po ang naglalaba? Pakiwari ko rin po sa buhay ko, kung hindi ako ni-repair ng Panginoon, wala na ako ngayon. Yun po ang katatagan. Hindi po tao ang nagre-repair sa katawan lupa natin, ang Panginoon po. Kung pahihintulutan ng Panginoon na mabuhay pa ako muli, i-repair ko po yung sequence na yun, ipaparepair ko po, at pulidong pagka-repair, alang-alang sa buhay ko na nakikipaglaban sa leukemia. Ngayon po, sa magandang sinabi ng doktor, sasagot niya sa akin, Dok, kung sasalinan niyo rin lang naman ako, huwag niyo nang patagalin, salinan niyo na ulit. Kasi po, ayoko manghina ako. Kailangan makapag-divine mercy pa ako. Hindi ako po papayag na malugmok na lang ako. Kung sasalinan din lang naman ako at ikakalakas ko, salinan niyo na po ako. O sige, dalhin mo na dito bukas yung donor mo. Kaya nga ngayon po, 2 tusok ako kahapon, yung donor lang pumunta doon, tsaka yung anak ko. Dahil ihahanda nila yung dugo na isasalin sa akin. Ang pakiwari ko sa sarili ko, ang Panginoon, ang banal na Espiritu, hindi tumitigil, hindi humihinto sa pangunawa sa akin na gusto ko pang mabuhay. Kasi po, ang salita ng anak kong panganay, Mami, habang pinapagamot kita, gumaganda yung kita ko. Gumaganda yung mga project. Kung may nakapanood po sa inyo sa Channel 7, nasa Channel 7 po yung lawyer kong anak, at ipinagtatanggol po yung pinatay. Na ipinapatay po ng kanyang, baka controversial yon, na ang duda ng mga abogado, ipinapatay ng kanyang asawa dahil may kabit na pulis yung asawa niya. So ako naman po bilang ina, bukod sa sarili ko, ipagdadasal ko rin yung mga anak ko. Ganun po ang role natin mga magulang, na habang pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu, hindi lang po tayo o hindi lang sarili natin ipagdasal natin. Dahil po ang katatagan natin nanggagaling din sa ating mga kapamilya. Amen po ba? Mga kapamilya at mga kapuso. Hindi po, sabi po ng pare nung linggo, walang nabubuhay na nag-iisa. Ang mainam po sa akin, bukod kay Apo Konsing at saka sa kapatiran, kaisa ko po yung doktor ko. Dahil po, sabi niya, akala ko matigas ka, akala ko hindi ka susunod, akala ko ganito. Sabi niya, napakabait mo palang pasyente, sumusunod ka. Kasi nasa Holy Spirit siya kung bakit ko siya sinusunod. Dahil hindi po pwedeng mayabang yung doktor mo, tas mayabang ka rin. Amen po ba? Kailangan po isang magpakumbaba at susunod na rin po yung isa. Ganyan po ang nangyari sa akin, nagpakumbaba ako sa doktor na inaasahan ko po ang sabi ni Apo Konsing, sumunod ka na lang. Kung hindi po sa salita ng banal na Espiritu, sa pamagitan ni Apo Konsing, hindi po talaga ako susunod. Dahil matigas po ang ulo ko eh. Pinanatili ko yung katigasan ng ulo ko. Nung lumambot po ako at nakinig ako kay Apo Konsing at sinunod ko yung sinabi ng doktor, eto po, gumaganda pa rin ako. Hindi po kasi natin maintindihan yung molecular o chemistry ng dugo natin, kaya ipaubaya na po natin doon sa nag-aral at kung ano yung ilalapat na gamot sa'yo, kung kailangan salinan ng dugo, pasalin ka. Dati po ayoko eh. Sabi ko, ang nasa isip ko, sabi ng Apo, dugo na ni Kristo na nalaytay sa akin. Paano po pag ginakapos? Kailangan po natin ang tulong ng medisina na kakibat natin ang banal na Espiritu sa magitan ni Apo Konsing. Dahil po, ang tao, kagaya ko, may katigasan ng ulo. Ang katatagan po natin, makikita natin doon, sa araw-araw nating pamumuhay, sa pakikipagsalamuha po natin sa iba't ibang klaseng tao, makikita po natin kung sino tayo. Kasi po, hanggat hindi natin kilala ang sarili natin, mayabang tayo. Amen po ba yun? Mayabang, likas na mayabang ang tao kapag wala ang banal na Espiritu. Pag nasa iyo naman ang banal na Espiritu, sinabi ni Father Jess, na sumunod ka. Kasi, si Father Jess po, napagaling ng banal na Espiritu sa magitan ni Apo Konsing. Kaya pag siya po nagmimisa, in love na in love ako.
Pinapakinggan ko ang bawat himay-himay ng kanyang sinasabi, na sinasabi nga po niya sa akin, maswerte ka, kaya ng mga anak mo ipagamot ka. Paano yung iba? Paano yung ibang hindi kaya magpagamot? Kaya sabi niya, kung nasa iyong banal na espiritu, mabubuhay ka pa kasi gagamitin ka pa niya. Sa paanong paraan po ako ginagamit ng banal na espiritu? Nakita niyo po, leukemia, 13 years na, mamatay-matay na. Bakit po ako nakakaligtas? Hindi po sa sariling lakas ko, hindi po sa pera, doon po sa aking panalangin, na kahit na nagta-travel kami, nakakadalawang chaplet po ako. Lagi ko po tinatawag ang banal na espiritu, tulungan ako, hindi ko kaya. Kahit po may pera kayo, tandaan niyo po, kahit may pera kayo, pag wala po ang banal na espiritu, kahit isalin sa inyo lahat ng dugo ng tao, sa dugo lang po, pag sinasalinan kayo, nagkakaroon ng komplikasyon ang daga. Kung hindi po ako maagap sa pagdadasal, bago ako sayaran ng ibang dugo, pinapahaplos ko po ang likod ko kay Apo. Yung sinabi ng doktor, cancer din yung nasa lalamunan mo dahil ang CML o chronic myelogenous leukemia kumakalat. Kaya malamang yung lalamunan mo, cancer din yung bukol dyan. Wala pong cancer kay Jesus. Yun po pinaniwalaan ko. Kaya po, bago sumingaw ang ulo niya, Apo Konsing, pinagsawaan ko na po. Pinagsawaan ko na si Apo, haplos sa likod, haplos sa lalamunan, haplos sa ulo. Kasi po, umaasa ako sa banal na espiritu. Kayo man po, sa isip nyo man lang habang nagsasalita si Apo Konsing, tawagin niyo po siya, yung banal na espiritu, na siyang lulukob sa inyo upang lahat ng sinasabi ni Apo Konsing bilang dinadalo niya ng banal na espiritu, ay mawawaan nyo man lang, maintindihan nyo at maisap buhay, maisap puso. Dahil ganun po si Isidora, hindi po ako matatag kung wala po ang banal na espiritu at ang katatagan po niya kailangan may kasamang gawa. Amen po ba? Hindi lulugmok ang isang tao kung lumalaban. Hindi naman tayo lalaban ng kamay sa kamay, ngipin sa ngipin. Lalaban po tayo ng espiritu sa espiritu. Masamang espiritu po yung gumagapi sa atin. Kailangan po, banal na espiritu ang ilalaban natin. Saan pong paraan po yun? Sa panalangin. Isipin po natin na kausap natin siya, buhay siya, at nakikinig sa atin. Amen po ba? Kaya po nalulungkot din po kami, ako lalo na ganito kalala ang karamdaman, na ang iba po, araw-araw, nakita natin nandito. Subalit, hindi nadarama po namin yun. Hindi po lubos sa kanilang pananampalataya sa banal na espiritu. Si Apo Konsing lang po tinitingnan. Yung mukhang maganda ni Apo Konsing ang tinitingnan. Pag wala si Apo, lupay-pay na. Totoo po ba yun? Pag hindi na nakita si Apo o isang araw na wala si Apo Konsing, wala, nakalimutan ang banal na espiritu ay buhay. Amen po ba? Pupunta rito, oo nga, si Apo Konsing ang ginagamit. Subalit nananahan po sa banal na espiritu, ang banal na espiritu sa banal na dambana. Dahil siya po ang patayo ng dambanang ito. Ang divine mercy, siya po ang banal na espiritu. Kaya nga po, huwag niyong titingnan ang tao na sasalita dito sapagkat hindi naman po kami gagawa ng istoryang hindi namin naranasan. Katulad ng sinasabi ni Mami, although hindi masyadong ini-elaborate ni Mami sa inyo, hindi nyo naman maintindihan eh. Kahit yung pag-explain ko sa inyo ng dugo, hindi nyo naman din maintindihan. Sino-shortcut na lang po namin para hindi naman kayo magsawa sa boses namin. Ang ipinagdidikdikan lang po namin na ang banal na espiritu mahiwaga. Kung sino po yung matapat na lumalapit sa kanya, ibinibigay agad yung biyaya. Paano po? Pagpupunta kayo, tao ang hinahanap nyo. Paano ibigay yung biyaya? Amen po ba? Sino po ba mga baguhan dito? Yung first day lang. O mga first day, malalayo po ba kayo? Ha? Baliwag lang pala. Marami na pinagaling sa Baliwag. 1 taon sa bahay ko ng gamot si Apo Konsing. Ang nanggagamot po, hindi po tao. Yung banal na espiritu. Ngayon po, hihingin niyo po yung biyaya na yon, nalukuban kayo ng banal na espiritu, upang banal na espiritu ang gagamot sa inyo.
sa pamagitan ng kamay sa dampi ni Apo Konsing. Maliwanag po ba yon? Yung mga datihan naman, huwag po kayong manhid. Kawawa po kayo. Yung mga datihan na pag dumating dito, akala mo sino mga amo na pinaglilingkuran ni Apo Konsing, nagkakamali po kayo. Kung si Jesus po, inapi ng tao, huwag nyo naman po ulitin. Amen? Amen po ba yon? Ang pang-aapi po ng tao kay Jesus, tao rin tayo. Ibig sabihin, si Apo Konsing, tao yan. Nabubuhay yan sa pagkain. Nabubuhay yan sa mga salita ng Diyos. Pagka ang tao po nagpapagamot at tao ang tinitingnan, hindi po madama ang banal na espiritu, nalulungkot po si Apo Konsing. Nadarama po namin yan. Hindi naman siya nagsasalita ng masakit sa mga pasyente o sa mga tagasunod, subalit damang-dama po ni Apo Konsing kung sino yung bukas, kung sino yung sara, kung sino yung bukas-sara, kung sino yung madaling makalimot, kung sino yung walang pakialam. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang bahay ng Diyos. Ngayon po, para hindi naman po kayo matulig sa boses ni Isidora, ang sinasabi ko po sa inyo, kapag hindi nyo po nakita si Isidora sa dambanang ito, ang ibig sabihin nun, pinayagan ako ng banal na espiritu na hanapin ko pa yung ibang kagalingan sa katawan lupa ko. Subalit, ang espiritu ko, nandito palagi sa banal na espiritu, sa banal na dambana, sapagkat yun ang katulong ng doktor para gumaling ako, para humaba ang buhay ko, at para gumanda pa ako. Magandang umaga po at magpakatatag tayo. Tunay nga po na sa katauhan po niya na dumadaloy po ang espiritu. Sa kanyang karamdaman, hindi po kaila sa atin lahat. Hindi po basta-basta sakit. Amen po ba? Kaya po sa pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang katatagan, yun po yung nagiging matibay sa kanya upang lumaban siya sa kanyang karamdaman. Kaya po, manatali po sa atin, inspirasyon po nyo si Tita Isidora sa kanyang karamdaman. Kaya po, tayo po lahat, magtiwala lang po tayo sa Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Andyan na po ang ating mahal na Apo Konsing. Marami po salamat sa lahat po nagsipagbahagi sa umaga at sa pahapon na pong ito. Ang iiwanan ko lang po sa atin lahat, kung wala pong taong nagsakripisyo at binigyan ng katatagan ng Panginoon, wala po tayong gawain ganito. Amen po ba? Kaya patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon upang manatili po sa atin ang pagmamahal ng Diyos. Magsita niyo na po lahat, sama-sama po nating awitin ang pangnalangin